Okay? So, ayan, kung wala na po, maraming salamat. So, siguro ito na po yung pagkakataon magpapakilala sila Ate Lenny. Ayan. Sige, tayo po kayo, tayo. Ayan, tayo kayo sa harapan. Magkasingayot lang kami. My name is Hanny Centeno. 10 years old, grade 4. Anong boses mo? Tenor. Tenor, siya yung tenor. Sino na? Ikaw na. Ay, ikaw na. Meron na siya. Ako po si David at 12 years old, grade 6, graduating, mag-grade 7 with honor at soprano po. Ako po si Mark Joseph Centeno, 14 years old, grade 8 student and alto po. May honor? Ito talaga yung honor student ko simula kinder hanggang ito nasabit na tong dalawa na to bago lang. yung I'm Ronnie Del Centeno, 17 years old, magka-college na po. With high honor. Last part na yan. Sige po. Paano mo na yung voice mo? Sorry po. Paano mo siya... Kasi gusto ko yung voice na yan as a pastor eh. Ako sa pilitan lang kasi, mga kapatid. Paano ba inayos yung boses mo? Ano sikreto para... Ano ba sikreto po? Yung nagbago po, medyo mahirap po. Pero ngayon ay nakapag-adjust na po sa boses. Yung pastor, yung boses niya, kung napakinggan nyo yung boses niya dati, ang tinis. So, hindi nyo akalain na magiging ganyan ang boses niya. So, sabi ko, parang binigay talaga ng Panginoon yung boses nila na para magiging as a group choir. Kasi, bakit nagiging gano'n na, hindi naman ganun, biritero siya. Ganon. Pero nagiging ganon yung boses niya. Tapos ito, nagbibinata na rin, medyo na rin yung boses. Kaya sabi ko, salamat talaga at nagkaroon ako ng babae. Kung mahaba pa lang oras natin, kukwento ko sana kung paano kami nagkaroon ng anak na 4. Kaso, maiksi yung oras natin. Kasi wala po talaga sa plano lahat. Madaldal ako, hanggang daldal lang. Ganon. Alright, no? Maraming salamat po, no? Yung bata sa likod. Ipakialan natin. Ito, sumabit lang to sa amin eh. Pinsan nila yan. Gusto lang. Napulot nila sa daan. Napulot. Gusto pang kumanta. Sabi ko, huwag ka nang kumanta kasi wala ka naman sa practice. Magpakilala ka lang daw. Pwede na. Ako si Chris Kyle. Nietes. 8 years old. With honor. Anong boses? Soprano. Boses. Soprano. Bisag unsa. Ano yan, anak ng kapatid ko. Ampon ko yan ngayon kasi bakasyon. So sama-sama siya sa amin. Alright, so maraming salamat po. Actually, sa kanilang magkakapatid nila Ate Lenny, silang 4 na magkapatid, may mga talent talaga sa pagkakanta. Ngayon, ang kanilang halos lahat din ng mga anak ay magagaling din kumanta, no? Pero yun sila kasi hindi sila magkakasabay ng mga edad, kaya medyo hindi sila nagkakaroon ng ma-organize. Pero magkakaroon sila ng sama-sama, marinig mo sila magpipinsan, ang gagaling ng mga boses nila. Ay, dagdag ko lang. Kasi kami magkapatid, Centeno na kasi sila sa asawa ko. Kami kuna, yung sa side ko kasi Adventist talaga kami. Simula nung sa mga lola, ganyan, kumakanta sila. Kaya, yung kapatid ko, ayan, kumakanta din kami noon, nung kabataan namin, kami kumakanta. Kaya sabi ko, pero yung parents kasi, yung parents kasi namin ay hindi po Adventist. So, kulang kami sa guide ng magulang. Kasi yung tatay ko, Adventist nga, pero naligaw. Yung nanay ko, Katoliko. Pero yung side ng tatay ko ay talagang mga Adventist sila. So, sila ang nagdadala sa amin, magkapatid. Kaya,
naisip ko na ano ko talaga na gusto kong kumanta pero wala namang magulang nang nag-guide sa akin kaya gagawin ko parang sa mga anak ko na lang. Doon ko na lang i-focus yung panahon ko, yung kaalaman ko kuno konti. Ayan. Alright. So maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Ate Lenny, pwede na po kayo magtungo doon at ready kayo for the next song. Okay? So ako din po ay nire-request ni ate na magpapakilala at kung bakit ako po yung nag-introduce sa kanila. Ako po actually currently working as full-time literature evangelist dito po sa Metro Manila under Central Luzon Conference. At nung una, bago po ako tinawag ng PPH din po sa editorial department, ay ako po yung church planter na assign sa kanila. So sila po yung mga Bible students ko hanggang nabautismuhan po sila. Ayan. No? Purihin po ang Panginoon mga kapatid. At ngayon, ay dadako po tayo sa huling bahagi po ng kanilang concert. Ako po ang bunso sa aming kakapatid. Kahit maraming pagsubok po ang nararanasan ng aming pamilya, ay hindi pa rin po kami sumusuko dahil alam po namin ang Panginoon ay lagi pong kasama namin, magpapatuloy pa rin po kami sa pag-awit para po sa ating Panginoon. Gaano man kahirap ang pagsubok na aming kinakaharap, kami po ay mananatili sa Panginoon kailan paman. Ikaw lamang, Panginoon, kaagampay, saan man naroon, suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Kapahingahan sa'yo nakamtan, kapangyarihan, ikaw ang pinagmulan. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating, ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa iyo lamang Mananatili kailan
malaking biyaya na masaksihan ng mga batang ito na masigasig sa pagbisita sa mga simbahan upang mag-alay ng kanilang mga awitin. Ang magkakapatid na ito ay isang huwaran sa mga kabataan na kung ating iaalay ang ating talento at ang ating panahon, ay pagpapalain ng bawat isa ng ating Diyos na makapangyarihan. Nawa tayong lahat ay umaasa at nagtitiwala sa Diyos ay patuloy po na sumampalataya sa Kanya habang nakatingin sa langit. Bakit ka nalulumbay? At bakit ka nalulupaypay? Ang lahat di pa tapos. Para sa'yo'y may bukas pa. Pasanin mong sariling cross at susunod ka sa Kanya. Siyang tanging buhay mo, puso niya'y para sa'yo. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya'y malapit na. Ulitin itong awit, pagdating niya'y malapit na. Sa mundo'y sadyang ganyan, marami kang kabiguan, ngunit nananaig ka rin kung siyang iyong susundin. Sarili ay huwag asahan, pagkat walang magagawa. Ang kaniyang awat biyaya ang siyam mong kanlungan. Tumingin ka sa langit, pagkat nandun ang pag-asa. Ang mga bagay
sa kahoy, sa ilog ito pinalutang. Ngunit dahil nalagot at ang bangkay nanod. Nangako ang bata na lumuluha na kanyang hanapin, nawala niyang bangka at hindi nga nagdagan nung makita niya ito sa tindahan. Nag-ipon siya ng pera ng kanyang mabili, siya'y umuwi, yakap niya ng masiya. Dalawang beses na'y kayakin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na'y kayakin, yan ang sabi ni Jesus. Gumawa ang Diyos ng isang tao, yari ito sa pag-ibig ng buhay dito sa mundo. Ngunit ipanay nalagot at ang tao'y nangako ang Diyos mula sa kanyang trono na kanyang hanapin, nawala niyang tao at hindi nga nagtagal, dumating si Jesus na kanyang anak. At siya'y nabayubay doon sa krus upang antay maibalik niya. Dalawang beses na'y kayakin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na'y kayakin, yan ang sabi ni Jesus. Dalawang beses na'y kayakin, una'y ginawa kita, ngayon ay tinubos kita. Dalawang beses na'y kayakin, yan ang sabi ni Jesus. Iyo'y dahil mahal kanya. Mahal kanya. Alright. You may now take your seat for a while. So bago po natin ibigay ang oras sa atin pong butihing pastor at sa atin pong response ng ating elder, in behalf of sila Ate Lenny, ay nagpapasalamat po ang buong pamilya sa lahat po ng miyembro po ng iglesyang ito, sa atin pong butihing pastor. Ganoon din po sa nag-imbita at sa bawat isa po na naririto sa ngayon. Maraming salamat po sapagkat naramdaman po namin ang inyo pong mainit po na pagtanggap sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po sa atin pong mga awit at kila Ate Lenny sa kanilang buong pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat po.
na-bless po talaga kami. In behalf of PUC Remnant Church, gusto ko pong magpasalamat. Nasabi ko na po kanina yung message ko, Ate Len, at sa inyo pong mister at sa buong ay sabi ko nga po magkaiba yung performers sa singing missionaries. At nakita namin na missionaries talaga kayo. Magpatuloy kayo sa Panginoon. Na-amaze kami na papunta pala kayong Amerika. So sa time ng Panginoon, in His time and in His way. So ang church po ay na-bless. Sana ay marami pa kayong mapaglingkuran ng mga iglesia. Ang akin po mga kapatid ko na ibabahagi ay yung sa Zephaniah chapter 3 verse 17. Ang Panginoon pala po ay kumakanta rin. Gusto niya rin po tayo makasama sa pag-awit. Sundan niyo po ako mga kapatid. Zephaniah chapter 3 verse 17. Sabi po dito, God will rejoice with you in singing. So, ibig sabihin po ay kumakanta din ang Panginoon. Nais niya tayong makasama sa awitan. Amen? Gusto niyo po bang makasama ang Panginoon sa awitan? Yes. At siya po ay nangako na sasamahan niya tayo sa pag-aawitan. Pastor, yan ay Old Testament. Kumusta po sa New Testament? Meron din po bang account na umawit din ng Panginoon sa New Testament? Sundan niyo po ako mga minamahal sa Mateo chapter 26 verse 30. Mateo chapter 26 verse 30. Bago po sila umakyat sa bundok ng mga olibo, sabi ng Bible, at umawit sila ng isang himno at nagtungo sila sa bundok ng mga olibo. Meaning, si Jesus po pala, umaawit din ng himno. So, maganda po, masarap na tayo ay makabilang doon sa bagong langit, bagong lupa na aawit din kasama ang Panginoon. At kasama siyempre, no? Ang Centino siblings, ang buong family, tayong lahat bilang isang iglesia. May God bless you at panalangin namin kayo. Mga kapatid, ang hiling ko lang po, please follow nyo po ang kanilang Facebook page. Sila po ay merong 166,000 na followers. Grabe no, sikat na po sila sa Facebook. Alam nyo yung practice pa lang nila na papunta rito, pupunta sila dito, nag-practice sila, binidyo po nila, 155,000 views na sa Facebook. Sa YouTube naman po ay meron silang 20,000. So please subscribe din po kayo para mga kapatid, makatulong din po sa ministry nila at sa gawain din po ng Panginoon. Sinasubscribe nga natin yung mga hindi nag-iika po. How much more yung ating sariling atin. So please mga kapatid subscribe po sa kanilang Facebook page at sa kanila pong YouTube account. At ipanalangin po natin sila na marami pang mabless ng kanilang paglilingkod. God bless po everyone. Elder Johnny, sino po ang magre-response? Ating head elder. Thank you din po sa ating magaling na MC. Magandang hapon sa inyong lahat. Medyo mayroon kaming sa aking lalamunan, dumidikit. All of us are blessed this afternoon. Mula pa kaninang umaga, we were blessed by the message of our district pastor. Ang lesson na pinag-aralan natin ay nagpahiwatig ng importansya sa Sabbath. And the reason why you are here, because you made God a priority. Priority natin ang Sabbath dahil priority natin ang Diyos. Araw niya ito mga kapatid. Ito yung panahon na we are resisting what the world is offering. We are busy throughout the week at ang Sabbath ay parang pinto yan, sarado na yung mga secular activities natin so that we can worship the Lord. Ang pangalawa ng Sabbath ay bakit importante? Ito ay because it reorient our mind. Ating focus sa Panginoon.
makapagmuni-muni tayo kung ano bang ginawa ko sa mga nakaraang araw. So ito yung Sabado, mga kapatid, na ano tayo sa Panginoon. And that would make our relationship to God deeper every day of our lives. Kaya bakit natin binibigyan ng priority ang Panginoon? Because of our relationship with God. Kaya dito makikita, mga kapatid, kung gaano kalalim ang ating relasyon sa Panginoon. At ngayong hapon, nakarinig tayo ng mensahe sa pamagitan ng kanta ng mga Centeno siblings. At gusto ko yung kanta niyang 2 beses. At yan alone, mga kapatid, why we are worshiping our God? Because He is our Creator and our Redeemer. 2 beses tayo inari. Through creation and through redemption. And that is more than enough why He deserved to be worshipped on this blessed Sabbath day. Kaya tayo ngayong araw na ito ay sobra ang blessing na natanggap natin. Spiritually, and I'm sure sa sinabi ng father nila that they were also blessed materially. So God, we are worshiping a living God. We cannot deny it. No? Mayroon love offering na kolekta ngayon. And I'm sure this will be used para sa paglilingkod nila sa Panginoon. So on behalf of the PUC Remnant Church, by the way, yung nakapunta ako sa Montevilla Church, pero nagpunta ako doon, hindi para magsamba. Kasi yung hidildal nila ay kababata ko na ang huli namin pagkikita ay nung elementary pa kami. So nung nalaman ko na sa Binangunan siya, I called him na ako, pwede ba magkita tayo? Kasi palabiro yan si Brother Sumusot. I enjoy this company. So we went there together with my wife and met him. And one time, sinabihan ko kung gusto ba niya pumunta rito. Sabi niya kung mayroon doon siyang time. Kasi busy siya sa kanyang Bible study at sa kanyang ministry sa Montevilla. So I'm happy that the Centeno siblings brought so much blessing to us this afternoon through the music. And I hope this will make us draw more closer to God as we wait for His second coming. Purihin po ang Panginoon. At sa huling bahagi, it's time na marinig yun na po ang boses ni Ate Lenny. So atin na po siya invite sa harapan. Kasama po ang kanyang mga anak na aawit na ating closing song, When We All Get Together. So talagang lahat po tayo iniimbita namin na tatayo at aawit po na atin pong closing song. Ate Lenny, si Pastor, sabi natin si Pastor dito sa closing. Oh, at saka si Gid, yung anak, yung family nila Pastor. Ayan. Ayan. Kuya Rodel daw po. Sabay ka dito, Kuya Rodel. Ayan. Sige po. Historical ito? Kasama po ba talaga ako? O kasama po? Pag-hirap po ako eh. Wait lang. Sa pagtatapos po, inaanyayahan po naming lahat na tumayo at sabayan kami umawit ng When We All Get Together. Pagpalain po tayong lahat, mga kapatid. Eh. Now when the rich and the poor get together with the Lord,
Get together with the Lord. They will treat each other like sisters and brothers when they all get together with the Lord. When we all get together with the Lord. Oh, they will treat each other like sisters and brothers when they all get together with the Lord. Now when the tall and the small get together with the Lord. Get together with the Lord. Oh, well, the weak are no longer afraid of the stronger when they all get together with the Lord. When we all get together with the Lord, they will treat each other like sisters and brothers when we all get together with the Lord. Well, God has no favorite, He just loves us all the same. His Son died to save us and to keep us in His name. And soon we'll rise to meet Him, and forever we will reign. And we will sing, 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 sing. Oh, when we all get together with the Lord. Oh, they will treat each other like sisters and brothers when they all get together with the Lord. With the Lord. Tayo po yung manalangin. O Panginoon, kagaya ng mensahe ng aming inawit, kami nawa ay magsasama-sama sa bagong langit at bagong lupa, kapiling ang aming tagapagligtas. Panginoon, aming itinatalaga ang paglilingkod, ang ministry po ng Centeno Siblings. Dalangin namin na marami pang mga kapatid ang ma-inspire ng kanilang story at ng kanilang mga awitin upang sila din ay magkaroon ng personal relationship sa inyo. Pagpalain niyo rin ang kanilang mga magulang, ang buong sambahayan, Panginoon. Ang pagpapala ninyo ay kanila din pong maranasan at ang inyong patnubay, dakilang Diyos. Pinapanalangin din namin Sir Jeff at ang kanyang paglilingkod, ang kanyang ministries, Panginoon, lalong higit sa canvassing work. Pagpalain din ang PUC Remnant Family, kaming lahat ngayon ay inyong basbasan at patuloy naming maingatan ang nalalabing oras ng Sabat at patuloy na ang pagpapala ng langit ay maging karanasan po namin. Loobinawan ninyo, Panginoon, na magkita-kita kaming muli, kung hindi man po dito sa lupa, dun sa langit na bayan, kapiling ang aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming dakilang Diyos, ang aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Happy Sabbath po! Happy Sabbath! Happy Sabbath po! Happy Sabbath! Picture po, picture, mga kapatid, group picture, para may, picture taker po, para may remember. Ito po. Mga kapatid, dito po.